John chapter 10 verses 27 to 29. My sheep listens to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang perseverance of these saints. At ako na pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is the keeper of our salvation. Ang ating Panginoong Diyos daw po yung mismo tagapag-ingat at tagapangalaga ng ating kaligtasan. Sa ating passage po, mababasa po natin na sinabi po ni Jesus Christ mismo na no one will snatch them out of my hand, kagaya po ng sinabi ko kanina. Ibig sabihin po, kapag tunay po tayong kabilang sa Kanya o nananampalataya sa Kanya, isa po tayong tupa na nakikinig sa Kanyang tinig o sa Kanyang boses at sumusunod sa Kanya. Siya po mismo yung mahawak at nag-iingat sa atin. Hindi lang sariling kakayahan natin yung nagliligtas sa atin, kundi yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Yung salvation ay hindi po natin napapanatili sa pamagitan ng ating good works o sarili nating mga effort. God is the one who holds our soul, who guards our eternal destiny. Siya po yung ultimate security natin. Kahit anong mangyari, problema o kahit anong tukso o kahit si Satanas pa mismo, walang makakaagaw sa atin sa Kanya dahil siya po yung may hawak sa ating kaligtasan. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's love and grace secure us forever. Yung pagmamahal at biyaya daw po ng ating Panginoong Diyos ay nagsisiguro na tayo po ay maliligtas magpakailanman. Hindi po ito conditional o based po sa mood ng ating Panginoong Diyos. O hindi rin ito, mas lalong hindi ito galing sa gawa o sarili nating magawa. Sabi nga po sa talata na binasa natin, I give them eternal life, and they shall never perish. Yung eternal life po ay hindi temporary o may expiration. Ang eternal life po ay forever, and it starts the moment we truly believe in Christ. When we truly put the 100% of our saving faith in our Lord Jesus Christ. Binigay po ito ng ating Panginoong Diyos freely o libre, walang kapalit. Hindi pinaghirapan o binayaran dahil sa grace po ng ating Panginoong Diyos. Undeserved favor po tayo. Undeserved favor po ito, rather. Tayo po ay naligtas at patuloy na iniingatan ng ating Panginoong Diyos mismo dahil sa ating pananampalataya. Hindi po ito tawag dito parang trade, kundi ito po isang regalo binigay sa atin because of His grace and mercy. Ibig sabihin po, kahit tayo po ay madapa o magkamali, kasi as a human being, we are tend to do sin. We are born sinners. We are naturally sinners. Kaya, yun nga, dahil sa grasya at sa habag na ating Panginoong Diyos, pinagkaloob niya sa atin yung kaligtasan na nagmumula sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Yung pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Hindi natin ito kinita o hindi natin ito na-earn. Kaya hindi rin natin ito mawawala sa pamagitan ng pagkukulang. Yung grace po ng ating Panginoong Diyos ay ang pundasyon ng ating security, hindi po ng ating performance. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God preserve us so that we may persevere. Ang ating Panginoong Diyos po yung nagpapanatili sa atin upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating mga pananampalataya. Hindi tayo nagpe-persevere sa lakas ng mga loob natin o sa mga disiplina natin o sa sarili nating gawa, kundi dahil po sa ang ating Panginoong Diyos yung gumagawa sa puso natin upang manatili tayo tapat sa Kanya. Sinabi nga po sa John chapter 10 verse 27 ay sinabi ng ating Panginoong Kristo mismo sa Kanyang mga tupa na nakikinig sa Kanyang tinig at sumusunod sa Kanya. So, yung mga truly o yung mga
the one who truly believes in Him ay nakikinig sa kanyang tinig o boses. Ibig sabihin po, ang tunay po na mananampalataya ay patuloy na susunod, hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa gawa ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay o sa ating mga buhay. Hindi ito ibig sabihin na hindi tayo mag-i-struggle, pero yung assurance po natin ay hindi tayo completely malalaglag dahil ang ating Panginoong Diyos ay nagpapanatili sa atin, dahil siya po ang nagpapalago ng ating pananampalataya. Kaya tayo po ay nakakayanan, o kaya nakakayanan natin yung mga struggles, yung mga trials, yung mga daily living in our daily life rather, tsaka yung mga temptations ng kalaban. Patuloy po tayo nananampalataya hanggang sa dulo dahil sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.